Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay umaray na ang sambayan ng Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Tanong tuloy ng marami sa ating mga kababayan, nasaan na ang ipinangakong 20 pesos per kilo na bigas ni Pangulong Bongbong Marcos noong kampanya. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. I-click na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balita namin ni National Irrigation Administration or NIA Acting Chief Eduardo Guillen na mayroon ngang korupsyon sa ahensya sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa irrigation project. Sa investigasyon ay tinanong ni Guillen si Senator Rapi Tulfo hinggil sa inukat na katiwalian sa NIA. Napag-alaman din sa investigasyon na bilyon-bilyong pondo ang naibulsa at hinihingi taon-taon ng ahensya para sa proyektong i-maintain sana. Subalit ay daan-daan sa mga ito ang nagkatiwangwang pa rin hanggang sa ngayon. Bago pa ito inamin ni Guillen na may naantalang NIA project, kabilang na ang Balog-Balog Dam sa Tarlac na sinimulan pa sa termino ni dating Pangulong Corazon Aquino. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Mabuhay po kayo, Senator Rapi. Sana mayroong senator na kagaya mo na may malasakit sa mamamayang Pilipinos. Kawawa ang mahihirap hindi na makabili ng bigas. Mabuhay po kayo." Maraming salamat po Sir Rapi Tulfo. Ikaw na lang talaga ang inaasahan ng taong bayan. Sobrang sakit po, halos hindi na po makakain dahil sa sobrang taas ng presyo ng bigas at ang iba pang bilihin. Masakit isipin ang sitwasyon ng bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Mabuhay ka, Senator Idol Rapi Tulfo. Ang korupsyon ay sakit ng karamihan sa mga politiko ng Pilipinas. Mga buhay ang politiko ang nagpapahirap sa mga taong bayan. Maraming salamat sa iyo, Idol Rapi Tulfo. Sana bumaba ang presyo ng bigas. Umiral nawa sa mga namumuno ang pagkalinga sa kapwa at pagmamahal lalo na po sa mga mahihirap. Marami pong nagugutom na mamamayan. Huwag lang pong sarili natin at pamilya ang kamag-anak, kundi ang buong sambayanan. Lalo na yung mga bata, sila po yung lalong kawawa. Senator Rapi Tulfo, mabuhay po kayo. Sana marami pa po kayong matulungan na katulad naming mahihirap na kumakayod para mabuhay ang mga pamilya namin. Kayo na lang po ang maasahan namin. Sana po magabayan kayo ng ating mahal na Diyos. Grabe ang nangyayari sa Pilipinas. Itong ibang mga nakaupo sa gobyerno mas sarili. Di baling mahirap ng karamihan basta sila busog na buhaya. Salamat Senator Rapi na napansin niyo ang bagay na ito. Sana po masolve itong problema sa tulong niyo Sir Rapi. Nakainit talaga ng ulo, napapamura ka talaga. Tapos sasabihin ng ibang tao na saan na ang 20 pesos per kilong bigas. Paano maitutupad ito? Ganito ang nangyari. Napakaraming kurakot. Go, 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 Senator Rapi. God bless. End quote. 73 million project. UMIRIPD-C-1. Unfinished slice tower that will be reprogrammed for other years since 20% variation already met. Assessment, poor design resulting to untimely damage of the dam. Ibig sabihin, damage na yung dam. Because of poor planning, therefore, wastage of government money, gross negligence in engineering aspect, poor engineering judgment, incorrect design. Now, ang tanong ko po,
kay Engineer Cesar Sulaik, kay Engineer Gilen, bakit po meron tayong napakaraming ganitong klaseng proyekto? 500 po. Ayon po doon sa mga nakausap namin, almost 500 na mga proyekto ay ganito. Yun po yung mga napuntahan pa lamang at na-discovery. Who knows, baka 1,000 na. Ilan ba ang proyekto? Ilan ba ang, tanong ko lang po muna, Engineer Guillen, ilan po ang, even before your time, ilan po ba yung irrigation project ng NIA scattered all over the country? 1,000, 2,000? Mr. Chair, Meron kayong listahan? meron po kami listahan, sir. I-provide po namin. Yes. Kasi, kaya ko tinanong yan, Mr. Chair, dahil marami doon, hinihingan, kumukubra sila para sa maintenance. And yet, hindi naman nila mini-maintain. Napakaraming ganong klase mga proyekto, Mr. Chair. So that's why I need a list of those projects, lahat ng projects ninyo, para malaman ko, mapupuntahan ko, kung kinakailangan, mag-hire ako ng sarili kong tao, mag-hire ako ng mga private detectives, even if I'll spend millions, ang kapalit naman yan, may mga makukulong, magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Lalo pa ngayon, Mr. Chair, nagreklamo na ang taong bayan dahil nagsimahala na yung presyo ng bigas. Mahal, mataas ang presyo ng bigas. Marami mga kababayan natin nagkikaos, hindi na nakabili ng bigas, hindi na nakain ng kanin dahil nga sa mahal na presyo ng bigas. Ang dahilan, yung mga farmers natin hindi nakapag-produce ng maayos na ani. Why? Irigasyon. Why? Kinurakot yung pera para sana pangpatay sa mga irigasyon. At sino ang kawawa dito? Una, mga farmers, pangalawa, taong bayan. That's the reason we're here, para imbestigahan po ito, para matapos itong problema ito, managot ang dapat managot, and then ayusin yung problema, and then if necessary, come up with certain laws na para hindi na maulit ito. Now, Engineer Guillen, bakit nangyari itong mga ganito? Ano pong sa palagay ninyo? Senator Tulfo. Siguro yung sinight ni Senator Tulfo directly attributing the name of Engineer Sulaik, will also give him a chance to, Yes, in the interest of fairness, to respond. Mga 3 project yung sinight yung pangalan niyo ho eh. Mr. Chair, siguro sumagot kayo, and then yung general response would be coming from Engineer Guillen. Mauna si Engineer Sulaik kasi nabanggit yung pangalan niya ni Senator Tulfo. Okay, umpisa natin, Engineer Sulaik, dito po sa 119,347,000 na project sa Santa Josefa Pump. Ano po yung inyong reaksyon? Mr. Chair, yan pong 119 million na pondo ng Santa Josepa, Mr. Chair, binigay po yan na allocation sa project na yan. But during that time, Mr. Chair, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was assigned here in Central Office in 2017. So, Todo lihis mga kaibigan, ano? Todo lihis siya eh. ang nag-implement po ng yung pondong na yan is the regional director. So yan At sino po siya? Si Dante Ganotesi po. Pwede natin patawag, Mr. Chair? Yeah. Still connected with NIA? Retired na po, Mr. Chair. Patawag pa rin natin, Mr. Chair. Kasi pa, wala siya, he's not here to defend himself. Attorney Kimbo is directed to issue a notice to Dante Ganotesi. Ganotisi. Anyway, you'll get the Mr. details Chair, later. So, Director. Mr. Chair, Pero bakit pangalan niyo po ang nilagay dito ng inspection team ninyo? Hindi ko po alam kung bakit. Kasi ang nangyayari po, Mr. Chair, no, sa bawat visit ng... Anong year po ito? 2019 po yan, sir. 2019. Yes po. 2017, nasa central office na po ako. As what? As what? As a deputy administrator. So, you also have direct supervision over that project? Yes, Mr. Chair. Kahit wala ka na doon, ikaw pa rin ang direct supervisor? Yes, sir. But the actual implementation of the project, Mr. Chair, is the regional director. No, No, Mr. Sulaik, Engineer, no. No, tama nga si Senator Tolentino. You still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa ring say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo na questionable. Sinasabi nga dito ng inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga hindi wala ka ng kinalaman dito. Gusto ko lang pong ipaliwanag Na galit ang ating mahal na Rapitol po mga kaibigan. sa inyo yung Santa Josepa Irrigation Project, Pump Irrigation Project. Ito pong Santa Josepa Irrigation Project, Mr. Chair, Senator Tulfo, ito po ay kinonstruct during the time of the late... No, sir. So, no, sir. Wag niyo po kami paikutin. No, sir. Inamin mo na kanina kay Senator Tolentino, kay Mr. Chair, na you have direct supervision over the construction of this project. May direct supervision ka doon sa project manager. Tama? So, bilang direct supervisor, kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag-i-implement ng yung project na yan. Ako po ay dito lang po na nag-i-evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya, Mr. Chair, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante,
na sinasabi niya yun ang may kinalaman at naghugas kamay at nagpo-Poncio Pilato itong si Engineer Sulaik. Kasi nga, Mr. Chair, masakit ito para sa Estado kasi mga kaibigan, naghuhugas kamay, no? taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natatat na kita po ng mura or I don't know. Sisingil kayo ng 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabandona nyo and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance. Sana kung 100 pesos lang mga kaibigan, 119 mga kaibigan, 119 million. Na isang proyekto na hindi nyo tinapos. Sana ma. 19 ba o 90? 190? Anak ng dagat. Mga anak ng dagat. Mr. Chair. Engineer Sulaik. Mr. Chair, yung pong sinasabi po ni Senator Tulfo na operation and maintenance, kung ipa-plus po natin yung GAA po ng NIA, the whole budget of the NIA po ay naka-under po sa operation and maintenance. Yan po ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo kung bakit yung budget, the whole budget of the NIA ay under the operation and Hindi po, maintenance sa Engineer GAA. Sulaik, hindi. Bawat project may kanya-kanyang allocation. At yun na nga mga kababayan, ano na At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.